Ramdam sa mga bus terminal ang pagdami ng mga biyaherong piniling mag-commute kesa magdala ng sariling sasakyan ngayong Semana Santa dahil sa sobrang mahal ng presyo ng krudo. Ang problema, yan din ang dahilan kung bakit kumonti naman ang bilang ng mga bus. Kaya sa ilang terminal, pinapatos na ng mga pasahero kahit tayuan, makabiyahe lang. At mula po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, as of 5 p.m. ay umabot na sa 134,000 ang paserong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at posible daw umabot pa yan ng kulang-kulang 200,000 ngayong araw. Inaasahan nga abot sa 200,000 na pasero ang dadagsa ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagdami lalo ng mga bibiyahe ngayong Semana Santa. So nakita natin talagang sumisipa yung bilang ng mga pasero natin. Talagang naman nakaka-contribute na yung mga dati nating private motorists na ngayon nagko-commute na lang kasi nga dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. So nakikita natin yung trend na yan na magpapatuloy lalong-lalo na pagdating ng Wednesday. Isa sa kanila si Liza na minabuting sumakay na lang ng bus kesa magdala ng sariling sasakyan. Yung gastos po sa gasolina kasi hindi na natin alam kung magkano pa magtataas ang gasoline. Every week nagtataas eh. Tapos at the same time, yung hassle na pagpunta mo dun sa area we're in, katulad sa Baguio, napaka-traffic. Dagdag po yun. Kaya kahit standing room na lang, talo-talo na. Papatusin ko na para at least, total, hanggang Imus lang naman. Mas pinaigting naman ang pinapatupad na seguridad sa terminal. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng Parañaque Police at Highway Patrol Group para matiyak na nasa ayos ang lahat. Kinumpirma naman ng PITX na 3 bus driver ang nagpositibo sa random drug testing ng LTO kahapon dito sa terminal. Sila ay immediately kinonfiscate yung mga license nila, no? Sasailalim sila sa confirmatory test sa DOH. Pero for now, hindi sila makakapag-drive. Di naman naiwasan ng ilang pasero ang mangamba kaugnay nito. Nakasalala yung kaligtasan ng mga pasahero. So, kung maaari, yung maging lang na hindi dapat gumagamit. Siyempre hindi po normal yung pag-iisip ng gano'n pagka nagpapasipids ng gano'n. Sana wag na silang palalo pag mga biyahe, wag silang gumagamit ng droga. Magkaroon sila ng peace of mind na we're doing all the necessary checks, no? Hindi lamang doon sa sasakyan, kundi pati sa driver para tiyakin na tama, nasa kondisyon parehas. Sa kabila naman ng babala ng LTFRB laban sa mga di-otorisadong pagtataas ng pasahe sa mga bus, hanggang kanina, may namomonitor pang kaparehang issue ang pamunuan ng PITX. Kanina, meron na naman tayo natanggap na reklamo sa isang ordinary bus or non-aircon bus. No? Ang sinasabi ng pasahero, dati 1,000 lang to, ngayon 1,200 na. So we gathered that information, we're verifying kung talaga naman nagtaas siya, and then we'll submit the same to LTFRB para sa kukulang investigasyon at kung kinakailangan, di patawan din ng parusa. Sa iba pang terminal sa may EDSA Pasay naman, dagsa na rin ang mga biyahero. Pero kumpara umano dati na mayat maya ang alis ng mga bus, ngayon hindi na po siya katulad dati na makakasakay ka kaagad. Ngayon hindi, kailangan pa maghintay bago ka sumakay. Tapos marami pang bit-bit yung iba. Hinihintay na kasing halos mapuno ang mga bus bago lumarga. Marami kasi sa mga kumpanya ng bus, nagbawas na umano ng biyahe sa mahal ng diesel. Dati 60 ho yun mahigit, ngayon 40 na lang po. Baka magbawas pa po yan, gawa ng nagtaas na naman ang diesel. Dagsari ng mga pasahero sa ilang terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. Karamihan sa mga biyahe rito ay pa Ilocos at pa Cagayan Valley. Sa ngayon po, fully book na po lahat yung trip natin hanggang gabi po. Pero po yung mga day trip po natin, yung mga wala pang reservation, magdadagdag po tayo niyan pag makita namin na marami pang pasahero na nag-aabang na walang reservation po. Marami na ring pasahero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Samantala, balik tayo dito sa may PITX. Ayon sa pamunuan ng PITX ay sa Wednesday nila inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero na posible raw mahigitan ang mahigit sa 200 pasaherong naitala noong nakaraang taon.
Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At sa mga lilipad naman mula NAIA, alamin na kung kasama mga airline nyo sa mga naglipat ng terminal. Kung may hahabol namang mag-book, gawin na yan ngayon bago ang pagmahal ng fuel charge simula bukas. Ang latest sa NAIA, alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Mel, sa mga oras na ito, dagsa na po yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kung makikita mo sa likod ko, Mel, umiikot na yung pila sa check-in counter ng isang airline dito. Ito po kasi ay pinagsamang domestic at international flights. Pero sa mga self-check-in kiosk, na wala pong pila sa ngayon. Pero pagdating po doon sa self-bag drop, may konting pila yan. Ang sabi ng MIAA, 150,000 na pasahero kada araw ang inaasahan nila ngayong Semana Santa. Narito ang report. Nag-alangan pa dahil may krisis pero itinuloy na rin ng pamilyang ito mula Southern Leyte ang kanilang bakasyon pa Thailand. Sayang kasi ang nabook nilang ticket last year, 18,000 pesos round trip na para sa apat. Nagdadalawang isip na po, kaso nakabook na kasi. At minsan lang po at it's our first international flights. Nangamba, baka maglakad na kami pa uwi. Kasi yung gaas, taas at taas kada araw. Biyahing Bicol naman ang pamilyang ito na mura pa ang nabook na ticket. Nagmahal na nila ngayon pero lalo na pag tumaas na ang fuel surcharge sa mga flights sa April 1 hanggang 15. Nung nag-book kami, nasa 5,000 pa lang yung per person. Pero ngayon, parang nasa 8 na or 7. Mag-aalbay tour din kami ngayon, tapos magsiswimming po, ganun. Abiso rin sa mga pasahero, 6 na airlines ang nalipat sa Terminal 3 habang isang airline ang nalipat sa Terminal 1. Kaya i-verify muna ang inyong terminal assignment bago pumunta sa airport. Simula bukas, babawasan ng hanggang kalahati ang sinisingil na passenger service charge. Pati ang sinisingil din sa mga airline na landing at take-off fees. Sa kabila ng krisis sa langis, nag-abiso ang mga airline na may sapat silang jet fuel kaya tuloy ang mga flight. Bagaman may mga magbabawas. Protektado ang pasahero ng passenger bill of rights. By end of this April at saka early May, may mga ruta na babawasan nila yung at magko-concentrate sila doon sa mga airport na maraming pasahero. Sakto naman sa Semana Santa ang uwi ng halos 100 overseas Filipino workers mula Kuwait na nagpa-repatriate sa gobyerno dahil sa takot na maipit pa sa gulo sa Middle East. Iiwan doon ni Mark De Leña ang pagiging line crew na may sahod na katumbas ng 25,000 pesos kada buwan. Natatakot po ako, gusto ko nang umuwi. Kasi abang nagtatrabaho ako, naririnig namin mga bomba. Tinamaan din ako ng medical dun medical problem dun Lupus po, sir. Pag okay na po yung situation, babalik din po. Binigyan sila ng tig 10,000 pisong tulong ng Department of Migrant Workers. Kung sa NAIA, 1.3 million na mga pasahero ang inaasahang bibiyahe ngayong Holy Week. Sa mga airport naman sa probinsya, aabot ng mahigit kalahating milyon ang mga pasahero ngayong Semana Santa, bagyang mas mataas kumpara sa 2025 Holy Week. Mel, kung kayo ay papunta pa lang dito sa NAIA, kung international flight yan, ang payo ng mga airline, at least 4 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na kayo. Kung domestic flight, dapat 3 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na sa airport. Pero alam mo, ilang nakausap ko rito, 7 hours, 6 hours bago yung flight nila, nandito na sila kasi inasahan daw talaga nilang dagsa yung mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Halos magkaubusan na ang ilang biyahe sa Batangas Port kahit pa mas konti ang pasahero ngayong araw kumpara sa Martes Santo ng nakaraang taon. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Pam Alegre. Pam! Emil, abalang araw ang Martes Santo dito sa Batangas Port, karaniwan. Pero tulad ngayon, bagamat patuloy yung pagdating ng mga pasahero, ayon sa PPA, nabawasan daw yung mga bumiyahe kumpara noong nakaraang taon. Martes Santo, patuloy ang test run ng oras o online registration assistance system sa Batangas Port. Bagong teknolohiya para sa online ticket reservation bago pa man pumunta sa pantalan. Sa pamamagitan nito ay may iwasan ng mga chance passengers sa Batangas Port. Kung ang pasaherong si Diven Di Maala ang tatanungin, malaking hassle ang nabawas sa kanila dahil sa oras. May tiyak na silang booking pa Odyongan Romblon bago pa pumunta ng pantalan. Noong una,
Pumipila kami dito ng matagal para lang magkaroon ng ticket pero mahirap pa rin magkaroon at ngayon ang bilis. Pero ang mga old school na tulad ni John Alastimosa na biyaheng Puerto Galera hindi natutuwa. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na doon, habol ka. Pagka halimbawa, ang biyahe mong hahabulin, 9:45. Dahil ganito pa yung oras, abot na abot ka pa. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Nahahaselan ako para sa akin. Hindi naman daw ito problema para kay Jesseline, pero paano daw yung mga hindi techie o kaya mahina ang data? Maganda din po siya na meron na pong advance, pero ang ano po, paano po yung iba na, lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapag-ano. Ito yung mga pasahero na biyaheng Odyongan-Romblon. Halos fully booked ang paglalayag na ito dahil kapag online ang booking nito, isa na lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayon din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na 2 na lang ang available slot. Marami ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra de Ilog, Puerto Galera at Calapan. Tuloy naman ang outing para sa extended family ni Virgilio Garcia na galing pa Santa Ana, Maynila. 4 na pamilya sila at mahigit 20 suma total. Pikit mata na lang muna sa pagtaas ng pamasahe pati sa gasolina. Kapalit naman ang makapag-unwind at nilay-nilay ngayong mahal na araw. Dama-dama po sir, marami po kami. Semana Santa rin po kaya medyo pahinga rin po. Bakasyon din po. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, patuloy man ang dating ng mga pasahero, tila mas mababa pa rin ito kaysa sa naitala noong Martes Santo ng nakaraang taon kung kailan umabot sa 27,000 ang mga pasahero. Sabi nga, medyo matumal pa rin kung makikita mo. As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba compare nung isang taon. Emil, ayon sa PPA, ilan sa mga dahilan kung bakit posibleng nabawasan yung mga bumiyahe ay yung oil price hike, pati yung pagtaas ng pamasahe sa mga barko. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Kahit nangalahati ang mga turista sa Baguio City, mahigpit silang monitor lalo sa mga pasyalan. Ultimo sa Lion's Head na madaraanan papunta roon, maghihigpit para iwas traffic. Mula roon, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, nandito tayo ngayon sa pamosong Lion's Head sa Baguio City, isa sa mga sikat na selfie spot dito sa lungsod. Pero dahil minsan nagdudulot ito ng traffic, naglatag ng plano ang Baguio LGU para hindi na humilera sa may kalsada ang mga turista na gustong magpa-picture dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, talagang tumumal ang bilang ng mga turista ang umaakyat sa Baguio dahil sa wala pa ring tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Higit na mas mataas sa Baguio, ang summer capital ng bansa. Sa kabila niyan, may ilan na hindi pa rin umatras sa plano na magbakasyon sa Baguio. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan mga anak ko. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ayon sa Baguio City LGU, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Semana Santa. Dama rin ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng turista sa Baguio. Sa hotel na ito, abot ng 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Kung dati raw, pahirapan makapag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila. In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang cancellation. And then we're hoping that they could reschedule it. Sabi ng Baguio City LGU, posible na makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa lang daw ito. According to our hotels, aakyat ng kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, bababa uli. Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. We're hurting. Kaliwat kanan ng epekto ng walang tigil na paglobo ng presyo ng petrolyo sa ekonomiya ng Baguio. Mas malala pa raw ang epekto nito ngayon kumpara nung COVID-19 pandemic. From an economic perspective, mas hirap ngayon. We are even better off when we started with COVID-19 Economically, mas maganda pa nga yung status natin
Kahapon, ipinasa ng Baguio City Council ang resolution na nagsasailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para matugunan ang epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin sa iba-ibang sektor. Bagaman kumonte, patuloy naman ang dating ng mga turista sa Baguio. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa mga choke points na nagdudulot ng pagbagal ng mga sasakyan. Kaya gustong gawa ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic sa lahat. So, titigil yon, may isang lane lang na pwede. So, marami mga initiatives sa ganyan all over the Philippines na gagawin para obstruction-free. Ngayong araw, wala masyadong tumigil para magpakuha ng picture. Pero may nakalatag din na plano ang Baguio LGU para hindi na ito magdulot ng pagbagal ng daloy ng sasakyan. Let them enjoy. Anyway, nandun naman yung Philippine National Police to manage yung traffic, to make sure that everybody is safe doon sa area. But ang long-term na solution namin doon is, once na matapos namin, di ba may open space doon? Na dating creek yun eh. Kung stable yun, i-concrete namin yon, doon na namin magiging parking area na yan. Tapos ililipat na rin namin yung aming mga entrepreneurs doon. Para doon na lahat, maluwag na lahat yan. Mel, kanya-kanyang diskarte ang mga restaurant at hotel dito sa Baguio para lang makaraos. Kabilang daw dyan ang pag-cut ng kanilang daily expenses at pag-collaborate sa mga local business para mas makaakit pa ng mga turista ang aakyat dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Sa gitna ng mahal na langis, may ilang mga bus company na may biyaheng panorte nagtaas ng pamasahe kahit wala pang inaaprubahan ang LTFRB. Pero sa mga darating na linggo, may nag-aabang na ginhawa dahil ipatutupad na ang discounted o kaya'y libreng sakay. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora, pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at naka-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. anong tingin sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Na-consider mo ba na wag na munang umuwi o paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat ng paraan ng transportasyon tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Ang new NAIA Infra Corporation na nagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport, inaasahan na nilang bahagyang bababa ang bilang ng mga lilipad ngayong Holy Week. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noontime, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng
madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakaraang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Ang bahagyang tumaas ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I asked Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is itong Holy Week, walang magwa one way. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 na mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ang PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang taas pasahe at singil sa mga barko bagaman hindi pa inaanunsyo kung kailan epektibo. Hanggang 30% ang pwedeng maximum increase at dapat alinsunod sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon sa Marina, kailangang balansehin ang interes ng mga negosyante at mga pasahero sa gitna pa rin ng problema sa napakamahal na langis. Sa mga kapusong may lakad ngayong Semana Santa, mag-ingat po dahil unti-unti nang tumitindi ang init at alinsangan. Ngayong araw, umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. Danger level na init din ang naitala sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusaw, Capiz na 42 degrees Celsius. Ang ganyang kainit po ay posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o di kaya heat stroke. Posibleng magpatuloy ang mainit na panahon bukas, Miyerkules Santo. Pinakamataas na maaaring maitala ay 45 degrees Celsius sa bayan pa rin niya ng Virac. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ang ridge of high pressure area. Ibig sabihin, pababa ang hangin kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan at walang makikitang kaulapan. Pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms kaya huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa hapon, posible ang kalat-kalat na ulan sa Negros Provinces, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao.